we're going to continue sa ato ang mga topics. Now this time, we enter na ta sa mga design phase or what we call structural elements or design of structural elements. Right? Kay misituate nga katong sa midterms atong natakol dito tanan ang mga with regards sa ato ang load calculations, kining mga design parameters, dayon structural analysis, no, tanan-tanan. Kaya para pag kami na ni ready ta sa mga design sa structural elements, no? When you talk about structural elements, we already know, no, na mo ni siya ang kumbaga nag-compose sa ato ang structural systems. So one by one ato ni siyang i-include sa atong design. Now, ang mga topics nga atong discussan are mainly more on tawag na to og review na gid siya class, di ba? Review na nato siya sa ato ang principles of reinforced concrete. Right? Kay mao man gyapon gud ang ato ang mga structural elements, di ba? Sa principles of atong inyong na-take up nga principles of reinforced concrete, nag-design naman ta dito og mga beams. So mo naman na structural elements mo na beams, columns, shear walls, so pa floor slabs, foundations, di ba? Mo man ang mga parts sa structural elements. So mo na karon atong i-topic. So mo na nga matawag na ko ni siya nga mga topics nga mga kuan ni siya rerun. Rerun ni nato siya sa ato ang principles. But more on kana bang ang ato ang pagtakol is more on practicality and kana bang application, no, application especially sa ato ang mga projects. Right? Natural ato man ning namatay project nga ginatrabaho. So inana karon ang kumbaga inana karon ang MO. Inana karon ang ato ang buhaton. We will design structural elements suitable para sa ato ang respective projects. Alright? Now this evening, una na to ang discussion sa design of shear walls. Inyo na ba ning natakol sa inyong principles? Natakol na ba ninyo ang design of shear walls? I hope kay kuan man ni kanang topic man ni dito sa principles of reinforced concrete, if I'm not mistaken. Tama ba? Naka-design ba mo og shear wall dito sa inyo ang principles? Alright, I guess yes. Okay, silence means yes man. Okay, we will start class. Let us begin with the Lord's Prayer. Let us pray, asking God's protection and guidance, courage and strength. Let us pray that the Holy Spirit will come into forefront and bless us and guide us in our session this evening. We pray that the Holy Spirit will enlighten us, will strengthen us, purify us, bless us and grant us the graces and blessings. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Lord Jesus Christ, you are the teacher. We pray that you bless us and guard us, O Lord. Grant us your Holy Spirit, that the Holy Spirit may be glorified in each one of us. Bless us, O Lord, and may you take over our session this evening. May you grant us the grace of wisdom,
May you grant us knowledge, and may you teach us your ways. Keep us away from forgetfulness, from errors, from mistakes, and may our discussion, our session this evening be fruitful. We offer everything unto you, O Lord Jesus Christ, by the Holy Spirit. Lord, may your name be glorified forever and ever. All this we ask and pray through Christ our Lord. In Jesus' name, amen. Then in the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Okay. So muna ito ang, without further ado, muna ang ito ang discussion this evening. Ang design of shear walls, and then the reference reference textbook nga gamit ani nga kuan is taken from kani nga reference textbook sa kang Jack McCormack. Ano siya common ninyo nga textbook no sa inyo ang principles of reinforced concrete. Right? So ang kaning nga presentation more on discussion first no. The discussion about the shear walls, and then ACI code provisions, and then after that mag-set din ta example. Right? Example in designing, no? Design gid ang itong example. Kaya mo man na siya kumbaga application na to. Some of you, some sa inyo ang uban sa inyo ang mga project or maybe most wala nag-integrate og shear wall sa ilaang design. Okay, it's okay no. Kaya na magina labi na sa mga neophyte no, dili pa mag-integrate og shear wall, but sa ako nang giingon sa inyo ang career structural engineers, inyong ma-appreciate kining shear wall no. Labi na sa multi-story buildings or even sa mga kuan no, low-rise buildings no, para maiwasan nato nga mag-introduce og mga dagko kayo nga mga columns. So mo ni siya secret ingredient, secret recipe nga ginagamit sa mga structural engineers na integrate nila sa structural system para dili kayo stress out ang ato ang mga structural kanang mga structural frames no, structural frames, especially kanatong columns. Right, class? So ingon diri for tall buildings it is necessary, so iyag yung emphasize for tall buildings, so it is necessary to provide adequate stiffness to resist the lateral forces caused by wind and earthquake. All right, when such buildings are not properly designed for these forces, there may be very high stresses, vibrations, and side sway when the forces occur. The results may include not only severe damages to the buildings but also considerable discomfort for their occupants. So ano siya kumbaga usefulness of integrating shear walls sa atong structural system. So here depicts the common rebar arrangement for our shear walls. Now for the shear wall, there are three main reinforcement no sa shear wall. Naatay gitawag nga shear reinforcement o flexural reinforcement. Right? Then sa shear reinforcement, duha ka klase natay horizontal shear reinforcement, kini mo ni siya ang horizontal shear reinforcement, and then vertical shear reinforcement, kaning naka-vertical no. And then kani ding mga reinforcement no sa ends, kini diri mo ni siya ang gitawag nga mga flexural reinforcement. Right? Flexural stress reinforcement kani. So usually situated or being arranged at both ends of
the wall or the shear wall, right? So when reinforced concrete walls with their very large in-plane stiffness are placed at certain convenient and strategic locations, often they can be economically used to provide the needed resistance to horizontal loads. Such walls, called shear walls, are in effect deep vertical cantilever beams that provide lateral stability to structures by resisting the in-plane shears and bending moments caused by the lateral forces. So bali ang iaag yung principle sa ingon pa diri ang shear walls siya man ang tig-resist, no, siya man ang ato ang ginagamit nga main structural element to resist kaning duha kaning in-plane shears and bending moments caused by lateral forces. So ang iya ang one class kumbaga ang principle kung ang principle bitaw nga kuan nga ginagamit is murag somewhat like murag ga design o kining cantilever walls. So unlike cantilever walls, ang naka-diferensya lang is kining nga cantilever wall is nakapindog. Tama, di ba? Kaya ang cantilever walls usually kuan man gina ano man na sample, di ba? Morning cantilever beam. So ana. And then naday ga-occur nga kuan. Ay, sorry. Kaya mga loads ba? Mga loads. Di ba? Inana ang cantilever beam, di ba? Pero ang shear wall is acting like a cantilever beam but wala siya somewhat like na katindog cantilever beam. Nawa dayon ga-resist man din siyang kuan. Sa klasa. Resist og lateral loads. Right? Wait sa klasa. Right? So inani karon ang kumbaga mga common nga shear wall placement niya. Ato man gi-discuss last time nga sa shear wall strategic ang ato ang mga locations sa ni class, di ba?
dili naman ta makapagusto kung bisag asa nato siya pwede ibutang mga shear wall. Kay naman tayo ginatan-aw pod nga mga kuan, ginatan-aw pod nga mga space planning, no? Pinaka-importante diha, space planning. Kaya kanang mong shear wall, unlike sa columns, mo take up ng space ang columns, but dili gid kayo inana bitaw siya ka dako ang space nga ma-take up. Kung shear wall man god, kuan gid siya og kuan, no? Kalas gid siya og space. Kay lapad ba yung shear wall, no? So sa space planning makahinder siya sa kana bang flow, no? Flow sa traffic. Kana kay mahimo man gid siya nga kuan. Mahimo man gid siya nga mga obstacle. Di man siya obstacle, but kuan gid siya, no? Makaharang gid siya ba? Right? So muna nga strategic ang location, and then aside sa strategic ang location nga to'y consider sa space planning, kinahanglan pod nga ang shear wall as much as possible kuan pod class symmetrically placed po, di ba? Symmetrically placed po ang ato ang shear wall. And then is not necessary pod say for example dire, no, kaning kuan, kaning kaning na dire, kaning nga view. So it's not necessary nga sometimes, no, by the kuan pod, depende sa design pod o pag-check sa structural engineer, nasa yung mga design nga kumbaga shear wall is only being placed at only one direction, right? Pare ani. So kuan lang siya, gi-orient lang siya towards the weaker global axis sa building, no? In this case, ang transverse direction ang weaker global axis of buildings. And then to compensate pod sa kaning kuan, kining stronger axis sa building, so dito pod gi-orient bali niya ang yang gihimo, yang gi-orient pod dito, yang gipauyon pod ang orientation sa iyang mga columns. So example lang ni sa class, right? Then common nga practice is kining inani, no, kanang himuon siya nga kumbaga discrete ang iyang location. Shear walls may be used as elevator shafts or stairwells, right? Kumbaga discrete ang iyang location. So kanang mga elevator shafts, hollow core na siya nga matawag, no? Hollow core kay nga it acts not only murag dual ang iyang purpose ba. It serves as elevator shaft, and at the same time lateral stiffener po siya, no, or shear wall. Serves as a shear wall na po siya. So daghan tag makita ang ina ng example class, di ba? Sa mga stairwells o sa mga kining elevator shafts. Alright? And then kani dayon kaning illustration, muna akong giingon kaganiya nga ang atong shear wall is acting like a cantilever beam. Galing lang kaning cantilever beam is nakakuan siya, no, upright position, nakatindog balik sa class ba, no? So if lateral force is acting in this direction, so kaning deformation is being exaggerated, no? Pero atong manotice nga kung ang lateral force is acting in this direction, so kani karon nga face diri sa shear wall, kani diri sa left side is experiencing a tensile stress, right? Tensile stress ang yang na-experience diri. kani nga fiber sa to ang shear wall sa concrete, no? And then in return diri naman sa right side ani nga shear wall, ang kani nga concrete diri is experiencing naman compressive stress. Are you following? So compressive stress naman ang iyang experience diri. Now we know nga concrete
is a very good element used for compression, no? Para sa compression, very strong kasi ang construction material. But very weak naman sa tuang tensile, no? Tensile stress. Muna nga kini siya diri, kini nga mga reinforcement is in a way mo siya ang mag-reinforce, no? Sa kaning gitawag nato og flexural stress or bending forces being induced by this lateral force. So kini nga mga rebars mo nang gitawag og flexural rebars or flexural reinforcement. Now it is a common practice nga dili siya butang sa one side, but it is being placed on both ends, no, on both sides. Kaya naman tayo gitawag og load reversal class, right? So kung mo bali ang kuano ang direction sa lateral force, so diri naman ang kani naman diri nga phase mo na sad ang mo experience og tensile, no? Tensile stress naman pud ni diri. Tama? Tensile stress ni diri. And then diri naman din sa PCAS ang compressive na pud diri, di ba? Compressive na pud ang iyang stress diya. So inana bali ang common practice ang mga flexural force, flexural reinforcement is being placed good at both ends. Mga siya ang reason behind tungod ani gitawag nato og load reversal. All right? So na ACI code provisions class for designing shear walls. Now bear with me kay ato ni siyang usa-usahon nya kuan ni siya kanang technical ni siya nga ACI provisions. And then I believe nga kini pod is naa ni siya sa ato ang NSCP. Gani ang atong NSCP is nagkuha og kuan, no? Kuha reference diri ra man gyapon sa ACI mo na nga sa ACI na lang ta mo diretso niya. Ang kaning ACI is mo pod ning ginagamit nga reference, no, sa ato ang textbook kani ka Jack McCormack mo ni nga kani atong usahon sa niya panlandayon. Kumbaga ako lang ning reminder nga ang sa kining ACI code provision is ang ang sign convention ani default sign convention is default unit nung ginagamit is imperial or English unit. Tama ba class, di ba? Imperial or English unit, pero na siya equivalent nga SI unit sa iya ang sa mga equations, no? Sa mga equations nga iyang gina-provide. Right? So I think murag naa ni 14 ka code provisions. Usahon na to class, untay choice ana kinahanglan mi ginato ni siya i-tackle one by one. Okay, these are very important nga nga mga code provisions para although sa ako nag-iingon ang kuno mo gini ang principle ra mag pag-design sa shear wall is like you're just like designing a cantilever beam niya na inyo naman ning natakol ang pag-design sa cantilever beam dito sa inyong principles, but kini importante ni siya nga atong ma-familiarize kining ACI code provisions kay you're not like kumbaga kuan lang ang principle lang murag cantilever beam, but at the same time ato gyapon i-satisfy nga code compliant ta, no, when designing kanina ni no shear walls, right? So muna nga some of the equations nga gi-introduce diri are familiar, no, familiar na ta labi na kung niagi na ta sa principles kay mura naman gitag nag-design og shear og flexural atong bending moment bitaw, bending moment ana pareha ra gyud. All right, atong sa usahon class number 1, the factored beam shear must be equal to or less than the design shear strength of the wall. So pareha ni nakita naman ni nato nga kuan, di ba, nga condition, factored beam shear must be equal to or less than sa shear strength of the wall. And then number 2, the design shear strength of a wall is equal to the design shear strength of the concrete plus that of the shear reinforcing, right? So
Sa ngalan ani common man nga practice nga no labi na mid-rise buildings, tall buildings na kuan gyud siya, reinforced concrete. Kay I tell you class, napoy mga shear wall nga kuan napoy mga shear wall nga non-reinforced pero kuan na siya kana bang sa mga kuan lang na siya sa mga gagmay na nga siya nga mga walls no. Walay reinforcement pero sa kaning inani sa gina-apply na sa mga building labi na gid sa mga kining mga dual systems so kinahanglan siya reinforcement kuna nga ang kuan din niya ang design shear strength sa wall is a combination kay reinforced concrete matong kailangan ang atong gina-design so i-combine nato ang strength sa concrete plus ang strength or the shear strength sa reinforcement so na nitong kuan nitong iya ang kumbaga equation nga satisfy. Then number 3, the nominal shear strength Vn at any horizontal section in the plane of the wall may not be taken greater than 10 square root of fc prime times h times d. So muna nga kani nga equation muna yung una na to gamiton ng equation pag check labi na kung mag-design bitaw ta nya nag-assume ta preliminary thickness. Kung nag-assume ta og preliminary thickness sa atong wall, kining equation mo ni pinaka quick or quick check no. Gamiton nato nga equation pag check kung ang kuan nato ang thickness nga ginagamit o sa atong preliminary thickness is sufficient ba siya. No, ibangga man nato siya dito sa factor beam shear no, factor beam shear. Sige lang, later on, after aning atong usa-usa ma-discuss na ning mga ACI provisions, mag-set man example class. So, ato ni siyang ma-apply. Alright? So, next is number 4. In designing for the horizontal shear forces in the plane of a wall, D is to be taken as equal to 0.8 LW, where LW is the horizontal wall length between faces of the supports, unless it can be proved to be larger by strain compatibility analysis. No, kaning strain compatibility analysis, tedious pa ni siya nga kuan. Tedious pa ni siya nga computation muna nga ang code ni allow sa to magamit og kanino. This is a simplified kaning nga equation class. Very simplified na siya. Kung buto na naon kay ug kuan pod no, ang result pod nga imong makamapani is conservative result. Gawas kung mag strain compatibility analysis ka, reduce pa man gud to siya, kani siya is a very quick way to to assume kay ang makuha nato nga D ani, di ba? Sa ako nang giingon, ang kaning D similar man gyapon ni siya sa katong effective depth bitaw class kung mag-design ta og beam. Diba? You remember sa to principles natay beam nga gini-design ana dayon tay tensile reinforcement. Say for example diri sa bottom bars, di ba? Tensile reinforcement. Ang D is what we call the effective depth. It is the distance from dire sa to ang tensile reinforcement to the extreme compression fiber no sa to ang beam, extreme compression fiber. So muna siya ang D, right? Or dili nga no, effective depth. Diba? Sa ato pong wall, sa ato pong shear wall, so ato man siyang gi-design nga kumbaga mura taong nag-design og cantilever beam, but in this case is a very deep nga beam kay wall ba atong giisgutan class, di ba? You're following class. So say for example, you're looking at it on the top view niya. Kani atong wall, yan na. Say for example, diri ang katong reinforcement. So muni result reinforcement diri. So both ends, di ba? So nagya po na siya nga concept ang gitawag nato effective depth. But in this case, ang kani nga effective depth atong ginapangita kani. Right? Kini nga effective depth.
Kay imagine nga mura ka og nag-design og cantilever beam, cantilever beam but wall lang siya. So ang wall will be the length of the wall will be the overall depth, no? We compare na to as to the recurring cantilever beam. Are you following? Tuman ang kuan is a very precise way is to strain compatibility analysis. Pero if you want a quick way, pwede man ka magamit ani 0.8 LW or 80% of the length of the wall. Kay ang kaning length of the wall mo ni siya, di ba? Overall length. Na overall length LW mo ni. LW. Are following? So kani daw is 0.8 LW. Right? Pero kung inani nga test ang atong gamiton or inani nga paagi atong gamiton pagkuha sa D, no, effective depth sa beam, effective depth sa ato ang sa ato ang shear wall, kinahanglan ka mag reiterate kay conservative man nga result ang imong makuha ani. No, labi na mag-design conservative nga result imong makuha ani. So muna nga pag makuha nimo ang unang nga kuan, unang result, so from there, for example, makuha na nimo ang number of rebars, kuha nimo dayon ang kuha na ni ang centroid, no? Ang centroid sa katong rebar group. Ma-measure naman din nimo sa kuan, no? Ma-measure naman din nimo kay naman tay given nga kining concrete cover, stirrup diameter, inana. So ma-compute na nimo dayon ang distance, no? Ikan sa extreme fiber padulong sa centroid sa kana nga rebar group. So mo to siya actual nga kuan nga effective depth class. So pwede nimo ma-reiterate ang design para makakuha ka og more precise. So kung moingon ka og ang result ani is conservative, meaning dagko nga mga reinforcement ang imong makuha. Pero kung i-reiterate nimo ang design, you will notice nga mugamay ang requirement or mugamay ang maybe perhaps basin og mugamay ang requirements sa number of rebars or maybe perhaps pwede po di mo ma-adjust pwede po di mo dito ma-adjust sa diameter sa rebars, inana, no? Depende sa imo as a structural designer kung sa diskarte nimo. Right, sige lang later on ato nang i-cite sa ato example proceed sa ta dire sa number 5. Okay, ECI section 11.10.5 states that unless a more detailed calculation is made as described in the next paragraph, the value of the nominal shear strength VC use may not be larger than 2 lambda square root of FC prime HD for walls subject to a factored axial compressive loads NU. Should a wall be subject to a tensile load NU, the value of VC may not be larger than the value obtained with the following equations. Ano ang equation dari? Isa equation 11-8. So kani siya. Limanan tani. Now, na sometimes or maybe oftentimes nga ang shear wall is not only to resist lateral loads, but sometimes gina-design po ng shear wall as load-bearing wall. So naka-dungo mo ni. So say natay wall, no? Natay wall. So dili lang siya ginagamit nga pag-resist sa lateral loads, no? Lateral loads. Kundi load-bearing wall po siya class. Unsa may pasabot sa load-bearing wall? So ga-resist siya og gravity loads. Ga-resist siya og gravity loads. So kaning gravity loads mo ni siya ang NU. Dili. Kining axial loads, no, kani dere. Kay kuan ni siya, kani axial compressive man siya, no? Compressive loads NU, commonly compressive, pero
pwede po siya mahimo nga tensile kung uplift po ang ang orientation pero kuan kana no kanang in kuan lang siya worst case scenario labi na og naay dako kusog kayo nga to pareto nahitabo karon nga ko ano kining bagyo so ang tendency imbis nga compression uplift no pirahon bali ba or ilupad mahitabo lang na siya sa ina kung naay mga dagko kayo nga mga lateral forces involved like earthquake loads or wind loads no. So na class naay sometimes or oftentimes anay nani nga may tabo as what I have said lateral forces man gid ang iyang kuano ang iyang main concern para sa shear wall but sometimes ang shear wall is also used as a load bearing wall. So man nga i-consider nato ang load, computer nato ang load diha. Kani siya NU ang iyang kuan gani. Ang iyang symbol. Right? So i-check nato ani no, i-check nato ani nga kuan nga equation. Sinta ha. So number 6, using a more detailed analysis, the value of VC is to be taken as the smaller value obtained by substituting into two equations that follow, in which NU is the factored axial load, normal to the cross-section occurring simultaneously with VU. NU is to be considered positive for compression and negative for tension. So, ano yung gingon? Sign convention lang ni sa class. Kung nakay makita nga or kung dina-design nimo ang imo ang kuano, ang imo ang load, ang imo ang wall nga uplift ang orientation sa load, so i-negative din mo siya. Pero ang kuana ni ang normal condition load bearing man siya so gina-push gid siya no compression ang kuan. Compression gid siyang NU, positive gid siya. Sometimes lang gina-check ni siya against kuan ang uplift forces. So naay duha ka equation na equation 1129 ug 1130 sa ACI. So check pod nato whichever is lesser nga value mo na siya gamito nato as kaning kuan sa iyang shear strength. Okay? So take note lang aning mga equation. And then the next is muna akong gi-state ka ganina nga na version ani sa SI unit kay kani nga mga equation are kuan no imperial or English unit man gud ang iyang kuan ani ang iyang default sa ACI di ba basta ACI kay American man gud ni siya American code man gud ni siya so ang ilang ginagamit is kuan ba English unit no pounds inches feet kips kani nga mga equation natong gamiton pero kung SI which is sa ato diri setting nato is kani nga units ang atong ginagamit SI megapascals meters millimeters kana nga mga kuan kana nga mga equation kilonewtons SI itong gamit so kani naman ang equation so muna siya version sa ACI equation 11.8 11.29 ug 11.30 no katong na show sa mga previous slides. All right? Okay, so next number sa ACI provision for shear wall. Number 7, the value of VC computed by the two preceding equations at a distance from the base. So distance from the base equal to 1/2 of the length of the wall or 1/2 of the height of the wall, whichever is less. So you take the whichever is less, so kanino L over 2 or H over 2. Now L over 2 is length of the wall, mana H of HW is height of the wall. No? So take whichever is less mo to siya mong i-apply no as kuan. So muna mong i-apply sa pag-compute sa VC. Sa VC no nga
nga imong gamiton sa kaning mga equation diri. Kani 11 kani 1129 ug 1130 na may BC dire. Kani diri. BC ug MU. Kanang MU mo ni siya imong multiplier dire kay kuan magud ni siya kanang ang MU is coming from moment na siya coming from katong ato ang kanining factored shear force multiply din katong kato dayon kani no. I-minus nimo ang minusan nimo og kani no whichever is lesser nga amount sa total height of the wall. Sige lang class kay mag-make sense ra taon niya ana pag mag-solve na ta og example ha. So number 8, should the factored shear VU be less than kani 1/2 of the strength naman no shear strength computed as described in the preceding two paragraphs, it will not be necessary to provide a minimum amount of both horizontal and vertical reinforcing as described in section 11.9. So muna yung gingon na ay mga times nga dili na needed ang there's no need to provide shear reinforcement, di ba? Then there is a shear wall naman day horizontal shear reinforcement o vertical shear reinforcement. So i-check lang nimo against ani, no? Check nimo against ani. Simple check naman siya, no? VU less than gani siya sa strength, 1/2 sa strength, no? You may not there's no need, no? Or it will not be necessary to provide minimum reinforcement. Alright? So meaning ani sufficient na ang kuan, sufficient na ang concrete sa imong shear wall to resist kuan, to resist kani nga factor shear load VU. Alright. Should VU be greater than VBC, so sa imong factored shear greater daw than the strength, shear wall reinforcement must be designed as described in 11.9.9 of the code. Yan na. So kailangan di siya reinforcement kung basta ko pa ang 1 VU. If the factored shear force VU exceeds the shear strength VC, the value of Vs is to be determined from the following expression, in which AV is the area of the horizontal shear reinforcement and S is the spacing of the shear or torsional reinforcing in a direction perpendicular to the horizontal reinforcement. So mura ka og katong nag-design if you still remember sa inyo ang pag-design sa beam, katong beam shear bitaw class. Katong mag-design mo og stirrups. Diba? Familiar? I don't know if familiar mo aning equation. Muna siyang equations nga ginagamit sa no? Sa pag-design sa stirrups. AV is the area of the horizontal shear reinforcement, and S is the iyang spacing, no? Spacing. Alright, muna siyang isa equation 1131. And then number 11, next, the amount of horizontal shear reinforcing rho as a percentage of the gross vertical concrete area shall not be less than 0.0025. So, mo ni bali nga singalan ni ratio, still ratio, no? Ang minimum. Still ratio nga minimum is 0.0025. So always check kung base og niubos pa na sa minimum kay di ara tama na ato ang shear still ratio. All right. Number 12, the maximum spacing of horizontal shear reinforcing S2 shall not be greater than, so kaning tulo. So check nato dire sa LW next ni sa LW sa 3H o sa 18 inches. So dapat dili daw mo mulapas. Dili mo mudako, mo sobra pa ani nga mga value, no? Check nato, counter check nato. Kay mo ni siya ang maximum spacing. Okay, maximum spacing na siya. So kung naay minimum nga singalan na ni still ratio na tay maximum spacing. Okay.
Next. 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 Now, number 13, the amount of vertical shear reinforcing rho n. So sa vertical reinforcing naman, kanina horizontal man to, di ba? So sa vertical, shear reinforcing rho n as a percentage of the gross horizontal concrete area shall not be less than the value given by the following equation, in which HW or is the total height of the wall. So kani naman po ang ato ang gamiton nga kuan nga pag-compute sa iya ang steel ratio no kani para sa vertical shear reinforcing. Okay? And then it shall not be less than 0.0025. Mo gyud yung minimum class 0.0025, but need not be greater than that the required horizontal shear reinforcing rho T. So check yapon nato siya sa rho T katong sa number 12. Number 12 ba itong isa provisions to previous na slide. Alright. So for high walls, the vertical reinforcing is much less effective than it is low walls. This fact is reflected in the preceding equations, where for walls with a height-length ratio less than half, the minimum, the amount of vertical reinforcing required equals the horizontal reinforcing required. If the ratio is larger than 2.5, only a minimum amount of vertical reinforcing is required. So kanina man ang atong gamiton nga paggamit sa kung ano vertical reinforcing amount of vertical reinforcement to area value. And then sa maximum spacing of vertical shear reinforcing shall not be greater than, so kani po ng threshold dapat dili pod mo lapas ani ang maximum nga spacing LW over 3 3/8 of 18 inches. So check ba nato siya diya or counter check no. Right? So example ta wala mo question so far aning ACI code provision. So there's before na mo-proceed sa ato ang illustrative example. Alright? So mas maayo nga i-solve nato example no para ma-apply nato ning mga ACI code provisions para ma-make sense nato ning mga mga ACI provisions. Alright? So yun na ni bali ang example. Design the reinforced concrete shear wall shown if FC prime is 3,000 psi and Fy is 60,000 psi. And then we have a sketch right here. The length of the wall is 10 feet. No, LW is 10 feet. And then the height of the wall, HW, is 14 feet. And we have a thickness of 8 inches. Thickness is denoted by H. No? And then this wall is used to resist a factored shear load or factor shear force nga VU equals 240 kips. Right? And then there's no mention of axial compressive force NU. So in this example, walay axial load, or so this beam, this kaning shear wall is only to resist lateral load, so dili ni siya load bearing. All right. So this is a design problem. Kasi sa inyo pang principles, di ba, naman do ka pagtakol sa nato gitawag nato pagtakol sa principles ba na ay design o na ay investigation or analysis, di ba? So this is kaninga problem. This is a design problem. So that means if you say design na ay given nga mga
kuan na given nga mga geometrical data or design parameters, and then in this case we design, no? We design kung pila ang mga reinforcement, no? Unsa ang diameter sa reinforcement, pila ang number of reinforcement, pila ang spacing, no? Spacing sa horizontal and vertical shear reinforcement, pila ang diameter sa rebar nga gamiton both for shear reinforcement ug sa flexural reinforcement, pila sa kadaghan, di ba? Sa kadaghan pila ka number of rebars. So mo na siya ibuot pasabot sa design problem. Right? Alright. The first step is to ang una na to nga step nga buhaton is kay gikuan magod. Kumbaga given magod diri ang thickness. Now first let us see to it nga kana nga thickness would be sufficient. Di ba? Preliminary man na. Preliminary. Maybe kaning height fix na gina siya kay sa design, sa configuration sa building mo ginay kinahanglan nga height sa kuan sa wall. O kini pong length sa wall, no? Basin og kay na mo na ang gi-allow sa design sa architect. Yan ana lang ang length sa wall o ang height sa wall. Pero kanang thickness, pwede na nato siya makuha, no? Variable na siya kay pwede man ang structural engineer ang magkuha na mag-decide pila ka baga unsa ka baga sa wall mo na nga kanang 8 we might as well kuha na siya check, no? So let us ask, is the wall thickness satisfactory? So let us, there's a quick check to determine kung kani nga thickness is is passing or satisfactory ba ni siya. So kani mo ni siya sa katong principle number 3 man siguro ni if I'm not mistaken. PCI provision number katong sa previous na slides. So VU, so ato lang siyang i-count kumbaga ato siya i-compare ano, no? So VU, given man atong VU 240 kips. Alright? And then the rest of this given except sa D. Kaya ang H height man sa wall. Ang D karon is kuno siya, kato ni siya akong gi-mention nga effective depth sa wall, di ba? Nya sa ACI provision, we are allowed to have a kanabang approximation ba katulad itong 0.8 LW para ma-determine lang nato in approximation, but once again ako i-mention nga kani siya nga value is very conservative class. Conservative pa rin siya nga value, so sige lang, let's just stick with this value para lang sa nga ato lang ma-counter lang din nato later on, no? Okay, how much is this class? LW is in feet, so atong i-convert into inches, so multiply lang nato 12. Sige, can somebody help me sa pagkuha na nito? Right, 96 inches. So muna natin i-plug in diri kaning equation para lang ma-check nato kung kuan ba siya, no? Kaning value strength magud ni siya. This is greater than basta to ang kaning factored shear force na 240 kips. So how much is this? So yung phi diri is 0.75 kaysa kuan ni siya sa basta shear 0.75 itong phi, di ba? Shear reduction factor.
Okay, how much? $315,488. So that is in pounds. 315,488 pounds. So naka-keeps man siya. So just divide that into 1,000. So 315.5 keeps. So it is greater than 240 na-apply the refactored shear load. So that means therefore this is okay, no? Okay ang thickness ka 8 inches. Alright, so that is the quick check on how to check kung if this wall thickness is satisfactory. Kaya kung dili gani siya satisfied, you might want to adjust the thickness. Pwede naman siya pa increasean ng thickness aning wall. Okay? So let us stick with this thickness, no? Dili na nato i-adjust. Next solution. Okay. Compute the VC. Compute VC for the wall. The lesser of the two equations katong equation 1129 ug 1130. So now nato ning 1129. Okay? Given naman po ning mga kuan niyo. Lambda by the way is kuno siya 1 ra ni siya para sa normal weight concrete. No, normal weight concrete factor mo siya. So wala may NU, so kaning second part of this equation NU is kuno ni siya 0 ra ni siya class. 0 ra ni siya. Okay? Pila ni? So 138 pounds or 138,815 pounds or 138.8 kips. Right. So para na siya sa equation 11.9 ato i-compare dito sa 1130. Now kaning equation is much complicated ni siya gamay nga equation. Pero before nato i-substitute dire kani zero magud gyapon kay naman ang NU, no? Kining gamito nato nga VU na nanatay VU kani. Nanatay VU ang MU na lang. Now sa MU ang gamito nato is didakan pa nato katong itong lesser of the two katong 1/2 of length o 1/2 of height. So computing VU and MU at a lesser of 1/2 of length o 5 o 1/2 of height. Ang height nato is 14 man, so 7. Ang length nato is 10 to 5. Ang lesser nga value is 5. So muna itong i-deduct sa height sa wall nga 14 feet para masolve na tong MU. Right class? Ano? Ang VU assist lang na siya 240. But MU kani muna akong gingon. 240 multiply lang nato sa kanino. Ang height of the wall nga 14 minusan nato sa the lesser value between the two. So in this case 5 ang lesser value, so minusan nato 5. So pila ang MU ani class? So 2160 keep foot, right? Or multiply nato og 12
para mo siyang keep inch, no? That is 25,920 keep inch. So muna itong i-plug in diri nga kuan kaning formula kani sa mu diri. And then gi-kuan lang din nato unsay ngalan nani. Gi-consistent lang din nato ang mga units in such a way nga all are in inches. Kay kuan mo gani, no? Ang atong compressive force or compressive strength concrete is in inches, no? Pounds per square inch, no? PSI. All right. So kung ato na lang dalion class, so that is 156.7 kips. 156.7 kips, no? Check na lang na later sa inyong calculator. Pero this is for any strength, no? Strength of the wall when computing using the equation 11.30, but we have to choose the lesser value between the two, no? So ang una is kini 138 o ang ikaduha is 156. So in this case, ang kaning 138 ang prevail. So kani atong gamiton. All right? So 138 man na. Proceed to the next slide. Continuation sa ato ang solution. So katong 138 mo tong strength, no, atong gamiton sa BC. Okay, is shear reinforcing needed? Check sa nato, no? Kay basin pa di ay og no need na ang shear reinforcement. So check nato, 1/2 of this strength PBC over 2. P 0.75 gyapon ni siya, no? Shear reduction factor. So pila ni? Okay, 52. Less than na siya. So less than ang yung strength sa 240 kips. Diba? Therefore, reinforcement is needed. So proceed ta sa kay kinahanglan man ng reinforcement, so proceed ta sa pag-compute og reinforcement. So nahon na to ang duha man ka shear reinforcement, di ba? Two types of shear reinforcement, natay horizontal shear reinforcement ug natay vertical. So nahon na to ang horizontal, all right? Select horizontal shear reinforcing. So we know nga tinabangay na, no, kay shear kuan man siya, reinforced concrete. Strength sa concrete, i-add na to ang strength sa steel reinforcing. All right. And then we know sa kung expand din na itong equation, kaning VS is kanin na siyang equation, di ba? Katong mura bitaw sa stirrups ng equation, AV times FY times D divided by S spacing sa shear reinforcing. And then ang gihimo ani ang attack ani nga calculation is gikuha niyang klaso, gikuha ni niyang ratio between the area and the spacing. So ilan ni siyang gikuan, ilan ni siyang transpose na niyang equation in such a way nga iyang isolve ang ratio between area of the shear reinforcing and the spacing. So kana, ilan ning gikuan, no? Gi cross multiply, gi-transpose ra niya class. Right? Transpose ra niya, no, kani bali AB over AS kani. Dayon yan ang gi-divide ya. Dayon gi cross multiply niya. Mana nga nahimo siyang denominator diri o kaning phi FYD. Right? Kay kani man god VO PVC phi FYD given na magud siya
kanina lang wala mo ni nga iyang gi kuan dito no iyang gikuha ni siya nga ratio kay wala pa man ni muna ito solve bali, right? Kinani so atong i-substitute tong ano nga mga values sa BU, PBC dayon FYD. So naa ni siya karon pila ni siya class calculate dia. Okay, 0.0315. Right. So next is try different size horizontal bars. And then AV equals 2 bar cross-sectional areas. 2 layers of horizontal bars will be placed at the calculated spacing. Hence, AV is equals twice the bar area. And then compute S2, which is the vertical spacing of horizontal shear reinforcing. So by the way, sa shear reinforcing, the the structural designer can choose between 2 layer or single layer nga shear reinforcing class. I don't know if nakakita naman mo o kabiliyada sa shear wall. So depending kung mo-accommodate ang kabagaon sa atong shear wall, uh, the designer will have a luxury nga maka kanang double layer reinforcing in such a way nga gagmay nga mga diameter sa reinforcement ang iyang gamiton, di ba? Nya lagga dili sumso dili sikit ang spacing sa reinforcement kay double layer reinforcing baya. Pero og nipis pod ang shear wall nato, so we don't have a luxury nga makagamit og two layer nga reinforcement. Muna nga single layer kita, limited ta sa single layer kay mag-provide pa ba ta og kanang concrete cover, di ba class? Makuha ko ninyo ano ba kung akong i-sketch diri. So say for example kung nipis ang ato ang wall, compare sa baga ang atong wall, di ba? Baga ang atong wall, dinana. So kung nipis lang ang atong wall, so di kita pwede nga mag two layer reinforcement. So usa ra gid ang ato ang makuan dia. Single layer reinforcement ra gid kaya, di ba? For example kana is the vertical shear reinforcement, and then na rin tayo mga horizontal shear reinforcement. So, kailangan makaukuan diri concrete cover mo na nga dili na nimo kaya nga double layer. Pero kung baga ang atong wall, so mani nga pwede ka makabuhat og kuan diri no, two layers nga shear reinforcement. Di ba? Nakita mo ginani? Two layer nga shear reinforcement. Kay naman sa siya naman sa requirements sa kaning concrete cover no, I guess parang sa concrete cover basta wall 25 to 40 marag gyapon marag gyapon beam sila ni. So in this case kaning atong wall have a thickness of 8 inches, so it's relatively thicker no, pwede ta makagamit og kanani two layer nga reinforcement kanina ni nga class nani nga design, right? So muna siya nakatsada kay
kung two-layer reinforcement sa katong gingon nga pwede ta makagamit og mga gagmay nga mga kabilya, no, tag 10 or tag 10 mm nga kabilya or 12 mm nga kabilya. Nga lagyo ang spacing kay two-layer ba. So unlike sa one layer, gamiton siya nga shear wall mo nga dagko ang kailangan nimo kabilya. Maybe 16 mm ano na. Diba, class? So in this example, two-layer nga to ang gamit ani. Kay baga-baga naman ang kuan. Kanang 8 inches. 8 inches nga wall is equivalent sa 20 mm, di ba? 20 mm nga thickness. Right? So try. So inana ang paagi sa pag-design, mag-try ta og different sizes. So first, we'll try kani number 3 and then later we will also try number 4. No? Then the job of the structural designer is to choose, no? To choose kung unsay best. So nasa yung discretion kung unsay gamiton nga rebar, right? So first we'll try number 3. Number 3 rebar is ang equivalent ani sa ato is 10 mm na siya nga rebar. Kanya if you check the charts, ang 10 mm nga rebar has an area o kanang usa ka bar, usa ka kanang 10 mm ang yang area ana is 0.11 square inch. So kani karon nga kuan gani question gikan ni diri. Gikan ra ni diri class. Diba i cross multiply lang na niya. Tumana kaning 0.0315 na imo siyang denominator diri. Ang S man ang iyang solve. Ang S is the spacing. And then di-multiply og 2 kay 2 layer man. Two layers of horizontal bars. Right? So pila ni? So pila spacing ani kung gamitan na to og number 3 nga rebar. Ato i-compare later ang number 4. So 6.98 inches, all right? So muning mong gamiton nga spacing 6.98. All right? How about if you try number 4 rebar? Number 4 rebar is 12 mm naman ni siya. Equivalent ani sa ato ang kabilya, no? Didosing nga kabilya. 12 mm rebar. Ang kuan na ni equivalent nga diameter sa number 4 rebar is 0.20 square inch. So pila pod ni class? Pila pod ang S or spacing ani class? So 12.7 po siya, right? So from here, pwede ka maka-choose, pwede ka maka-pick and choose. But before that, i-counter-check sa nato siya sa katong maximum, di ba? Na ACI provision nga maximum spacing. So first, check for the maximum vertical spacing of horizontal bars. Una kaning L over 5. L is the length of the wall. Pila ni? 12 times 10 is 120 inches na ni. So divided by 5, this is 24 inches. And then 3H. H is the thickness of the wall, di ba? Nga 8 inches. So 3 times 8 is 24 gapon. And then the last is 18 inches. So both kaning sa number 3 ug sa number 4 nga rebar, so wala may lalapas, no? Wala may nilapas sa ilaa sa kaning mga maximum vertical spacing. So okay siya, di ba? So either of the two. So kung ikaw papilion, class, unsa man imong gamiton? Number 3 nga rebar or number 4 nga rebar? So ikaw la papilion. Wala may wrong answer or wala may wrong answer ani. So both are kumbaga so in paper both are correct, no? Either of the two is correct. Pero sa practicality, unsa may best? So practicality class, unsa may best para sa imong tanaw? Kanang number 3 or kanang number 4? Unsa man ato ang gamiton? Sige, kuan dia. Press 3 o press 4 sa kuan
sa chat. Press 3 kung 3, kung press 4 kung 4. Dagan na nag press of 4. How about the others? Ang uban, abangers lang. Bahala na sir kung unsay majority. Majority wins. 4 gid na no, wala gyud nag 3. Okay. Okay, 4 tama man pod. Di man yung tama pero mo magigamit gud sa example. So number 4 tong gamiton. Lang, di ba? Kung may gigamit sa example gud number 4. Pero sa ako nag-ingon, pwede po ng 3. Pero sa practicality purposes, yes, so tama mo. 4. Number 4 is practical kay lagka man gud. Lagka ang spacing ba 12 inches compare tong 6.98 inches. So sikit ang spacing meaning daghan kag paliton. Daghan kag paliton nga river ana kay sikit man ang spacing, di ba? Sinana. So biya ba og presyo ang digis nga kabilya og didosing nga kabilya? Dili man siguro kayo inana ka kalayo ang ilahang price, di ba? So dito na ako sa number 4. Medyo mahal siya nga kabilya compare sa number 3. Pero kung imong computer ni siya, imong computer sa bill of quantities, mas gamay ra nga kabilya imong kailangan ani. Okay? So gamitan nato og number 4 and then we will use a spacing of 12 inches. So nainangutan na. So ngano dili man 12.7 inches. So grabe na sad kay mo class oy. 12.7 ang nigawas atong kuan sa ato ang competition niya sa imong pagdetalye sa imong plano himo gid nimong 12.7 no lisod-lisuran pag gid nimo ang steelman or ang purman nimo didto sa site o pangitaan ng 12.7 inches. So ayo na iko na no i-whole number na para iwas na og kuan ba, iwas na og ganabi dong complication dito sa pagtaod sa site, di ba? Are you following class? So sometimes as a structural engineer or structural designer, you should also ganang take into consideration ganabi dong para madali ang trabaho nila dito sa site. Ina na ba? So one way to do that is sa kanang imong pagdetalye. So kung mahimo ganabi dong style nila nga padagandagan sa trabaho. So muna nga example kanang kanang pagbuhat og mga porma. So sa kapaagi nga mapaspas imong trabaho ana, parehasan na lang ng kanang kadakon sa imong column or sa imong beam kay para ang porma nga ilang buhaton maura ang kadakon. Ina na bitaw class. So nay mga inana nga mga nga mga consideration nga imong take into consideration kung magkuan ka. Kay may man ta dire kay kanang designer ko kanang engineer kay computer man ta tubang sa computer pero pag abot na ako i-translate na nimo dito sa site o sa pag-construct na bali sa imong project, kana bang paspas ba nila mabuhat? Ano bitaw? Dili ba prone sa pagkasinayo? For example kana natin number 3, natin number 4. Yeah, remember na tayo horizontal bars, then na tayo vertical bars. Ina na bitaw? Ang imong horizontal bars gigamitan for example nimo og number 4. Di ba? Ang imong vertical bars later on gamitin na lang pag number 4 base og imo pong sa horizontal bars gamitan ako number 4 nga kabilya. Pag abot sa vertical bars gamitan ako number 3. So sa may risk ana. Ang risk ana base na interchange, di ba? So para maiwasan mitigate na nga risk. Parehasan na tanan. Kung unsay mo gigamit nga kabilya sa horizontal bars, ano po gamiton nga kabilya sa vertical bars para usar ang pag-deliver, dili na wala na chance nga magsinayop. Gawas lang aning gawas lang aning katong mga flexural reinforcement kay kinahanglan magitong dagko kayo. Dagko ito nga mga reinforcement, di ba? Tag 5 tag 28, 30 nga kabilya, 32. Pero kaning mga inani shear reinforcement, uniform na lang na class, no? Ano siya yung mga practicality diya.
Sige. So because we are using kuan padayon ta ha. Because we are using a different kuan spacing nga gigamit nato compared dito sa kuan. Compare sa ito na come up nga 12.7, gamitan na ito 12. So atong i-compute karon ang actual nga still ratio. Right? Still ratio is kana no kani nga equation. This is just the ratio between AV and AS, where AS is the wall thickness times the vertical spacing of the horizontal stirrups. So kana ang equation ay. So to ang AS is wall thickness multiplied daw sa vertical spacing of the stirrups. So kana wall thickness and then vertical spacing is 12. Kung gamit diri 12. Then AB is kana kuan siya. Area sa kuan sa ato ang shear reinforcement. Nya kay it happens nga two layer reinforcement atong design, i-multiply nimo 2. So how much is this? .00417. Okay, that is mo ni siya nga kuan anang singalan na ni still ratio. I-check nato sa minimum. Minimum is 0.0025. So greater than the minimum sa code, no? 0.0025 because of the code. So therefore we can use two layer nga number 4 horizontal bars, 12 inches on center vertically. So nani mo pag singalan na pagdetalye no sa imo ang kuan sa design. Okay, that is for horizontal bars. Next, proceed to sa vertical shear reinforcing naman. So sa vertical shear reinforcing kaning equation natong gamiton. Rho L is 0.0025 plus 0.5 of kani difference aning 2.5 and the ratio of height to length. Then multiply pag mo sa difference between rho h and 0.0025. Rho h katong sa previous. So all of these are already known nga mga values. I-kuan lang nimo singalan na substitute na lang nimo class. So how much is this? Horizontal, longitudinal, horizontal ug longitudinal. Tama ba ni 0.00342? Yeah. Right. So tumuning still ratio tong gamiton class, di ba? So assume number 4 vertical bars with AB. So 2 layers gyapon siya, no? AB 2 bar cross sectional area and with S horizontal spacing of the vertical bars. So katong gyapon nga principle, no? S is AB over AS. AS is the thickness of multiply aning rho. Okay? In this case, kung din nino kani cross multiply din niya. Kaya ang AB is kato man thickness times the spacing man to. In this case kay wala man tay spacing nya given naman ang ato ang kuan rho.
Kani minimum row. So pila spacing ani class ni come up. So ang AV na to is 2 layers gapon siya. Nya gagamitan natong number 4. Number 4 has an area of 0.20 square inch. Hinay lagi nimo mo pislit sa calculator kaning grupo. .62, right. Maximum horizontal spacing of vertical stirrups. So ato siyang i-counter check nato siya sa maximum spacing L over 3 5H ba to sa? 3H o 18 inches. So far wala may nilapas, no? Wala may nilapas sa maximum. So we can use kanang 14. Right? So we can use 2 layers, number 4 nga vertical bars, 14 inches on center, horizontally naman ang iyang spacing. So far, nanatay horizontal bars o nanapod tay vertical bars, right? So proceed ta sa next. Kani pag-design naman sa flexural reinforcing. Design of vertical flexural reinforcing. Katong gibutang nato sa both ends bito sa wall. So mo to siya mag-act as flexural reinforcing, right? And then ang ang principle nga to i-employ ani is like somewhat like mura kang nag-design og glass beam. Atura. Inatura nga principle, no? So where MU is kato maximum nga moment, no? Maximum nga moment atong gamiton dere, which is katong sa may maximum nga moment katong factored shear load nga 240 kips applied dito sa top sa wall, di ba? Lateral force. Dayon ang height din sa wall nga 14 feet. So this is how much? Three 360 feet. And then multiply this by 12 para may mong keep inch. Kay gamitan man nato ning equation, no, katong giingon. RU is equals to MU over PBD squared. I don't know if naka-kon pa ba ni familiarize pa ba ni kan kini siya, no. Mo gini ginagamit nato sa katong kuan sa to ang principles. Si Maria Fe RU BD squared. So kaning MU nga 3360 gi-multiply lang nato siya 12 para mahimo siyang inches. And then naka-kips man siya, gi-multiply nato og 1000 para mahimo siyang pounds. So ang kuan ni ang result is in PSI. Okay. 607.6 SI. Okay. And then in calculating naman sa steel ratio, familiar na po mo ani, di ba? Gani po ang ginagamit sa pag-compute naman sa steel ratio. The very good thing ani kay bisan og kuan siya taas gamay nga kuan nga equation pero tulo ra ka buk ang ano na F prime Fy ug Ru. Which is in this case kompleto na i-kuan na nato anong singalan na ni i-substitute na lang nato diya. So tama ba ni? I don't know if correct na siya but i-check ninyo later sa inyo ang calculator if correct na siya. Hindi lang nato. Kaya hinay kayo mumupis dito calculator Mahulatan ako. So rho is 0.0118, right? And then substitute that pa sa to ang kaning equation ASB rho BD para ma-solve na to ang area of steel reinforcement. Area of steel reinforcement rho BD.
right? Ang B ani is the thickness of the wall. Then ang B nga to utilize ani by now is katong 0.8 LW. Pero conservative man ito siya, mag-reiterate lang tag design class. B is the thickness of the wall and D is approximated by 0.8 W nga 96 inches. Tama, iba? So muna siya ito i-substitute anang kanang equation sa AS, no? Area of steel reinforcement. So pila ni? So 9.06 square inch. If you try number 9 nga rebar, so kaning number 9 nga rebar, if I'm not mistaken, this is 28 mm class, no? Ang equivalent ani. Ang kuha naman, ang iyahang kuha na ni, ang area ani sa number 9 nga rebar is approximately 1 square inch. Right? 1 square inch na siya. So muna nga using this equation kana AS equals to area sa area kanang pi d squared over 4. Area man na siya sa reinforcement, di ba? Multiply nato sa kung pila ka reinforcement or the number of reinforcement. So muna karon. Number of reinforcement needed is approximately 10 na pulo ka buok. 10 ka buok nga number 9, right? So use 10 na pulo, 10 pieces of number 9 rebars at each end. So assuming BU could come from either direction. Pero class, sa ako nag-iingon, pwede pa ni ma-reiterate nga design. Kay very conservative pa ni sa class. Pwede pa ni siya napay possibility nga mo gamay ni siya ang requirement ani kay conservative bago ni siya. It comes from this equation na kani bitaw kani 0.8. Kung mo ni siya conservative bago ni siya. This is kani nga D comes from kanang approximation, conservative approximation. Kanya by now kung makita ninyo na nakuha naman nato ang number of rebars and then makaset man tag spacing ana. So we can now calculate the actual ngalan na ni effective depth. Tama class, di ba? Ato ning next nga presentation para inyo makita ano. Kaya nani oh. Kaya nani karon. Now if you can notice, inana ang pag-arrange sa flexural reinforcement, napulo man to, di ba? So imong i-arrange nga nani. Napulo kabuk diri. 5 kabuk dia, 5 sa diri, babaw 5 pud sa bottom para napulo tanan. Di ba? Mo pud na diri sa the other end napulo. Now, actual naman ni siya, we can now calculate kay say for example no nagset ka og kanang clear spacing maybe 40 mm no pindi sa imo siguro 25 to 40 mm ang imong set nga spacing nga rebar clear spacing kay para musuksok dito ang dili maampaw ba. So from there pwede nimo makuha ang so from there diha karon makalculate nimo ang so kanang gitawag na to centroid ana nga rebar group. So this is the centroid of the rebar group no kani nga rebar group class. No, this is the rebar group. Di ba? Kani po diri pikas, this is the rebar group. So makompute man nimo ang centroid ana. Kung naa kay mga spacing ani. So this is the centroid of the rebar group. Tama di ba? Masukod na po nimo sa kung pila kabuk ang kung pila ang distance ani. Are you following? Kung pila ang distance ana.
So from there, kung masolve nimo ang distance diya, masolve pod nimo kung pila na karon ang actual nga kani nga distance. Remember, this is the actual effective depth. Right? Are you following, class? So dili na ni siya katong approximation. Sige, ibutang ta lang ha para kuan. Ibutang ta lang. Actually na may discussion diri. Ibutang ta lang kuan na siya. 7 inches. Kani ay 7 inches. Tampon na lang. 7 inches na siya, no? The centroid of the bar group at either end of the wall is approximately 7 inches from the wall end. Okay? So, from there, kung 7 inches na siya, ang kuan di ay ang effective depth D cannot be calculated as 10 feet minus 7 inches. 10 feet is multiply to 12 by 120 inches, di ba? Minus 7, sa ato pa di ay 113. ang actual nga effective depth D. Now if you remember, ang atong gigamit ba ya is kani 0.8 LW, 96 inches ba ito, di ba? Right? You're following? 96 inches man to. So, meaning dako na siya og diferensya. So, muna nga, kung i-reiterate na to ang design, pwede pa din ni mo gamay ang anong requirement na to. Yeah? Right? Sige daw, testingan na to ha. Design vertical flexural reinforcing or reiterating design. This time, ang atong gamiton ng effective depth is 113 inches. Alright? So, same lang yapon ng ang factor bending or flexural load, no? Nga 3,360 kip feet. So, marag yapon na ang atong MU, no? Factored load. Kani, maximum man siya. So, acting at the base of the wall na siya. So, here, using katurog yapon nga equation, no? Ato nga step-by-step procedure, RU, pila man eh. Now, this time, 130 na karon, no? Kani diri. 130 na ang D. So, pila ni? Right, so 4, tama ba na? 4955, I don't know. Pero 438.56 lagi ako diri. Dili ko sure. How about the others? 438.56 PSI. Tama no? 438.56 na sige. And then plug it there sa kaning nga kuan, steel ratio nga equation. So pwede na ta malangay, nakuha na to ang rho nga 0.0081. Okay? 0.0081 ang ato nako ang steel ratio rho, and then i-plug in nato diri naman sa an equation pagkuha sa area, no? Area sa steel reinforcement. Now this time ang D is 113. So pila ni? So 7.3 square inch, tama? And then calculating sa pila ang number of reinforcement needed, kung gamitan nato say number 8. Kaganina, if you remember, number 9 nga riba atong gigamit. So this time, gamitan nato number 8. Ang number 8 nga riba has an area of 7.3. Dili 7.3. 0.79 square inch. So number 8 nga rebar, equivalent na is 25 mm na siya, ang diameter niya. 1 inch rebar na siya, no?
1-inch rebar ang diameter. So calculating the number of rebars, it is approximately 10. 10 gyapon. But at least napulo gyapon siya, pero at least nigamay ang diameter nga requirement. So we can now use 10. So napulo gyapon, but number 8 rebar. Arrange at each end of the wall, no? Assuming BU could come from either direction. So are you following, class? Ako ninyo? Dito sa previous nga pag-calculate nato, number 9 to siya, di ba? Diri. Para kung i-reiterate nato ang design using the actual nga depth, tong effective depth D, you can actually reduce the steel area requirement. Ano ni ungot na ang akong presentation. So na may question? Number 10, number 9. So there is 8. Number 8. Ano may question, class? Sana naon pag-design sa shear wall, no? And then kani siya applied din siya at each level kay kani supposing kani example is only naman siya. It's only one story building, di ba? So how about kung multi-level multi-level na ang imong story building? So nay uban nga na siya i-design nila as as a whole. So napay uban nga i-design nila nga level by level, di ba? Floor level, each level kay para dili bitaw dili bitaw kay kung ang tendency kung iratsada nila ang tendency ana kung unsay reinforcement diri sa ground floor mo pud ang reinforcement dito sa upper floors. So conservative ra kayo. So maybe perhaps basin og kung na to no level by level lang atong pag-design basin og there's a chance nga basin og pwede reduced ang area of reinforcement requirement nga ma-design nato at each at each next nga upper level sa shear wall. So yun na class, no? Na sometimes na ng approach. Alright. So na may question. Actually, muna to i-end sa ato ang slides. So ano lang siguro sa karong Saturday, maghatag na lang ko sa inyo og exercises about with regards sa kaning topic. No, I will send it to you sa inyo ang Google Classroom para mo na i-activity ninyo karong Saturday class. Right? Yung mga piki mo karon. So na may question, mo tayo sa itong topic para sa shear wall. Next is itong i-design ang inyong mga columns. Then beams, dayon floor slabs, stairs. Sa pa mga structural elements ng mga kailangan diya. Foundations o footings. Yung muna yung mga structural elements na sunod na to i-design. Right?
All right. Naamoy pangutana before ta mo kuan? Before ta mag ano sa ngalan ani? Dismiss. Okay. Ganda sa camera. Mo ba nag-open na? Pa-picture ta, pa-picture taking ta. Then exit tong mga na-dubli-dubli na arab ko sometimes makita nga naay ka dubli-dubli. Maybe basin og uban ga laptop din, uban ga ani singalan ani mobile. So dubli ng pangalan. All right. No. Okay, class. Thank you very much in attendance. Good, Ben. See you Thank you, on sir. Saturday, class. Thank you, sir. Bye, class. Thank you, sir. Class is dismissed. Bye. Well, thank you, sir.